Pegasi Leo. Si Eric Gale. Ayan, good evening. Si Mamela, Altea, Billy, Sevid. Nice. So in tonight's lesson, hindi ito masyado magtatagal. Hopefully. Hopefully matapos tayo ng isang oras kasi overtime tayo naman nakaraan eh. But anyway, I'll try to make it quick as possible, as much as possible. So, ang pag-uusapan natin ngayon yung mga metrics na hindi naiintindihan ng karamihan ng nag-a-advertise. No? So, i-discuss ko ngayon yung metrics sa messaging campaign tsaka sa landing page or website campaign. Kung gumagamit ka ng landing page or ng website, okay, yun po yung metrics. Kasi sa website campaign or landing page campaign, medyo maraming marami kang metrics na kailangang bantayan. Most of you here, I would assume na messaging campaign ang ginagamit, no? Sulat nyo to guys, no? Para at least na instead na sinabi ko lang, pwede nyo kung meron kayong pen or and paper dyan sa harap ninyo or kung meron kayong notepad sa cellphone po ninyo, sulat nyo yung sasabihin kong metrics na kailangan nyo maintindihan sa messaging campaign. Unahin ko yung messaging campaign kasi simple lang ang metrics na babantayan mo sa messaging campaign. Nabanggit ko na to noong nakaraang araw. I'm not sure kung may nakalista, pero ulitin ko. 3 lang ang kailangan mong bantayan sa messaging campaign. Number 1 is number of messages. Ibig sabihin, ilan yung number of messages na pumasok sa campaigns mo. Okay? Sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang linggo, much better meron kang computation or meron kang total ng number of messages sa loob ng isang buwan. Number 2, quality of messages. Okay? Yun yung babantayan ninyo. And number 3 is cost per message. Okay. Sino yung Sino yung makakapag, anong tawag dito? Makakaulit nung sinabi ko. Kahit i-type nyo o mag-unmute kayo. Para nagkakaintindihan tayo. Yan, si Sebid, nag-unmute. Yes, coach. Bali, coach, yung hindi ko maano lahat, pero yung sinabi mong gano'n na when it comes sa matrix, yung mga kailangan or important na kailangan bantayan is yung sa CPM, yung cost per message mo. Okay. And also yung, kumbaga, 7 days, itatrack mo yung mga nag-message sa'yo kung quality ba siya o hindi. At the same time, yung nagmamatter din yung bilang ng message. Hindi lang na message. Also, kailangan mo rin i-anticipate kung magkano yung binudget mo on that week dun sa ads. Para makikita natin kung dun ba sa presyo na inalat natin dun sa ads, qualified ba yung mga pumasok na messages, yung number of messages, and also yung sa CPM, yung cost per message. And then yun lang, coach, yung naano ko based dun sa matrix na mga sinasabi. Good. Ayan, nagkakaintindihan tayo ha. So yung CTR, yung click-through rate or tinatawag na link click-through rate, para lang po yon sa mga merong landing page or merong website. Although, meron ka rin kasing makikitang CTR sa messaging campaign, pero hindi kasi yun yung basis mo. Okay? Ang pagbabasihan mo, number of messages, quality of messages, cost per message. 3 lang.
Okay? Yung CPM, magma-matter din yon, yung cost per mil, no, na tinatawag, cost per 1,000 impressions. Kung magkano yung binabayaran mo per 1,000 impressions na nakakita ng ads mo. Okay? Pero yung tatlo lang na yun, goods ka na doon. So, next. Ito yung medyo madugo sa landing page or website kasi marami kang metrics na titingnan dito. Yung sa messaging campaign, na-discuss ko na very straightforward, wala ka ng ibang babantayan doon. Tatlo lang. Sa landing page, kung gumagamit ka ng landing page, iisa-isahin natin, hihimay-himayin natin isa-isa. Okay lang ba sa inyo? Okay, although yung karamihan dito wala pa sigurong landing page, pero by the time na kayo ay nagkaroon na ng landing page or ng website, then ito po yung metrics na babantayan po ninyo. Especially kung e-commerce kayo, iisa-isahin ko po sa inyo yung mga metrics na kakailanganin po ninyo. Okay? Now, saan na ba yun? Ito. So, share ko lang yung screen ko. Okay. Tapos, ayusin natin yung reporting column. Okay? Kapag sa messaging campaign ang gagamitin ninyo, simple lang ito. So, punta ka lang dito sa plus sign, itong nasa dulo, or itong performance clicks na to, itong drop down na to. Tapos, puntahan mo tong view your custom columns or customize columns. Pero madalas dito ako pumupunta, itong plus sign na to. Okay, and then add other columns. Okay, pag messaging campaign, ito lang, tanggalin mo lang yung link clicks na yan, CPC, CTR, CPM, lagay mo lang dyan, CTR, yan, impressions. Itong quality ranking, engagement rate ranking, nasa sa inyo kung gusto nyo ilagay, pero usually tinatanggal ko to. Schedule, tinatanggal ko yan, amount spent. Usually budget lang. Budget, amount spent, results, cost per result, frequency, tsaka impressions. Ito, impressions. Reach impressions, frequency, CPM. Ito lang sa messaging campaign. So amount spent, budget, amount spent, results, ibig sabihin ng results, nandito yung number of messages na pumasok. Cost per message, yun yung cost per result nyo. Ilan yung na-reach nyo na katao, ilan yung impressions, ilang beses nakita yung ads ninyo, ad frequency, tapos ilan yung cost per mil or cost per 1,000 impressions. Ganun lang sa messaging campaign. Now, pag sa landing page, kung meron kang landing page or meron kang website, ito yung gagawin mo. So, click mo yung plus sign, customize columns. Then, isa-isahin natin. From budget, amount spent, results, cost per result, reach impressions. Tapos, link clicks. Okay. CTR, ito yung link click-through rate. No? Maganda rin tong unique CTR kung ilalagay mo. Ibig sabihin ng unique CTR, unique, bagong nag-click. Okay? Kasi makikita mo dyan sa dashboard, maraming clicks, di ba? Pero pag hinimay mo doon, sino yung bagong nag-click? Ito, yung unique CTR. Pero para at least mas simplified, CTR na lang ilalagay ko. Okay, tapos landing page views. Tapos initiate, add to cart pala. Add to cart. Tapos initiate checkout or checkout initiated. Add payment info. And then purchase. Kiklik ko yung purchase tsaka yung value. Tsaka yung ROAS. Purchase ROAS. Kiklik mo to. Okay, uncheck natin yung mga to. ROAS, Meta. Para at least hindi siya maraming
Yan, check pa lang yung mga yan. Okay. Magmo-multiple kasi na reporting eh. So, ito lang. Yan, so madami-dami siya. Okay, and then checkout initiated, add payment info, purchases, purchase conversion value. May nakalimutan pa ba ako? Results, cost per result, reach impressions, link clicks, click-through rate, landing page views, add to carts, checkout initiated, payment info, purchases, purchase conversion value, then purchase ROAS. Okay. Now, punta tayo ng Facebook Ads Library. Facebook Ads Library. Okay, dito nyo makikita yung mga competitors po ninyo kung sino yung mga nagra-run ng ads. Okay, entire Philippines, ad category, lagay mo lang dito all ads. Tapos gusto nyo makita yung competitor ninyo kung nagra-run ba siya ng ads. Let's say for example, sino bang kunyari jewelry. Hanap tayo ng jewelry na nagra-run ng ads. O kung may specific kayo na na brand na gusto niyo makita na kung nagra-run ba sila ng ads. Kunyari itong si Daya Jewelry, tingnan natin kung nagra-run siya ng ads. Zero risk. Ito meron. Ayan, nagra-run siya ng ads. Makikita nyo dito, i-type nyo lang yung pangalan ng competitor ninyo tapos makikita nyo dito kung ano yung mga ads na nire-run po nila. Ayan. Tapos makikita nyo lang dito kung kailan nila launch yung ad na yon. Ayan, inactive na yung ad na yan. And ito, live to, inactive. So, ibig sabihin, kung mas matagal nang nakarun yun, ibig sabihin nun, mukhang effective. Kasi 3 months nang nandiyan dyan, malamang effective yun. Ito, June 15 pa, kaya lang inactive, inactive. Ayan. So, let's say, ito si Daya Jewelry, lumabas sa newsfeed mo. Okay? Try nyo si Agent GV. Try natin. Mag-request si Sir Vincent. Pagbigyan natin. Pagbigyan natin si Sir Vincent. Agent GV. Yan. Malakas ka sa akin eh, Sir Vincent. Ito ba yun? Hindi. Ay, hindi po, sir. Ito, Agent GV. Ayan, opo, yan. Yung nasa Ayan. unahan. Zero results. Wala siyang ads na niraran ngayon. Okay, so dun muna tayo. Balik na tayo dun sa sa jewelry. Yun talagang sinaranan niya si Agent GV Binabantayan niya yung competitor niya. Ayan. So guys, kung ayaw nyong matabunan yung mga questions niyo sa chat box, mamaya lang kayo mag-ask ng question para hindi matabunan, after nung ating lesson. Okay, so say for example, nakita ninyo yung ads dumaan sa newsfeed ninyo. Ang mukha nito, hanap tayo ng active. Puro inactive ito. Bakit puro siya inactive? Bakit puro inactive? Doon tayo sa active. Tingnan natin to. Wala. Tingnan natin to. Ayun, may active ad siya. Ayan, Saya Bling Jewelry. Okay, so let's say dumaan sa newsfeed nyo yung kanyang ads. Pagdaan sa newsfeed ninyo, magre-record na yun dito sa reach. Okay, lalabas dito sa reach. And at the same time, impressions na rin po siya. Okay? So, the next thing is, let's say, kinilik mo tong Shop Now button. Boom, Shop Now. Okay, lalabas yung data dito sa link clicks. Okay, yung column na ito, yung reporting column na to, lalabas as link clicks. Ilan yung nag-click dun sa link mo? Okay? Dapat pala yung landing page view magkatabi.
So ngayon, dahil nag-load yung kanyang website, okay, nakita mo yung kanyang product page, kamukha nito, mag-record na rin yun as landing page views. Okay, dahil nandito ka na sa kanyang page. Okay? Next. Oras na, by the way pala, yung click-through rate, based yun doon sa percentage ng impressions, okay, number of impressions, or number of link clicks, divided by number of impressions, yun yung percentage ng click-through rate mo. Okay? So, again, yung ilan yung nag-click doon sa link mo, ilan yung nakakita, ilan yung percentage nung nag-click doon sa link mo. Ang ideal na click-through rate is between 1 to 2% at least. Pag mas mataas sa 1 to 2%, mas maganda. Kasi ang probability nun, mas malaki yung chance na mag-convert pagdating doon sa website mo. Okay, which is ito. Now, nag-land na siya doon sa website mo, na-count na ni Facebook yung percentage of people who click your link, lalabas na dito yung percentage ng katao na nag-click. Now, let's say for example, pagdating ko dito, in-add to cart ko or add to bag. Pareho lang yun, add to bag or add to cart. Pag-click ko ng add to bag, okay? Ito, select muna tayo ng kunyari ito. So, add to bag. Okay? Then, tatara na po yung dito na adds to cart. Bibilang na yon, isa ulit. Ngayon, pag ginawa ko, view cart and checkout, magpa-fire na rin po yung checkout initiated. Okay? Sa reporting column. Ngayon na dahil nandito na ako, pag nagpunta na ako sa checkout with credit card, let's say, at nilagay ko yung information ko dito, ang lalabas doon, add payment info. Kasi yung information ko dito, nilagay ko na dito, etc. etc. Then, yung add payment info, lalabas na dito. The moment na nakompleto ko ito, yung information ko dito sa page na ito, continue to payment method, nag-fire yung pixel, papasok yung purchases. Mahaba, no? Hindi katulad sa messaging campaign, 3 lang. Dito, medyo madami-dami. So, papasok yung purchases, tapos, lalabas yung purchase conversion value na tinatawag. Magkano yung purchase conversion value? Kung magkano yung nandito sa grand total. Yung 139.95 na yon, lalabas yon dito sa purchase conversion value. Now, yung revenue, let's say for example, ang purchase conversion value nun is 5,000 pesos. Ang total ad spent mo is 2,000 pesos. So 5,000 pesos yung kinita mo or yung total purchases. Tapos 2,000 yung total ad spend, kunyari lang. I-divide mo yung total purchase conversion value sa total ad spend. 5,000 divided by 2,000 na total ad spend. Ang return on ad spend mo is 2.5. Yun po yung lalabas po dito. Okay? Now, pagdating doon sa messaging campaign, bibilangin mo lang yung number of messages plus bibilangin mo yung number of bumili or nag-convert. Ganun lang siya kasimple. Kung meron kang, let's say, 250 na nag-message sa'yo sa page, dapat doon, out of 250 na katao, at least 1 to 2% doon ay bumili sa'yo.
250 times, sabihin natin 2%. Dapat doon sa 250 na messages, merong 5 man lang or mas mataas pa ang bumili sa'yo. Now, kung ikaw ay nagbebenta ng produkto na mababa ang average order value, imaginein mo, ang dami-dami mo ng kausap, 250 na katao yung kausap mo, tapos lilima lang yung nag-convert, lilima lang yung bumili sa'yo sa halagang 250 pesos per item. Imaginein mo yung stress ng messaging campaign. Na sa dami-dami mong kinakausap, tapos dapat pala makakapag-convert ka at least 1 to 2%. Ngayon, I suggest kung nagme-messaging campaign kayo, make sure na mataas ang average order value nyo. Kasi, or kahit hindi messaging campaign, kahit na may website kayo or landing page, kasi affected po ang ROAS po ninyo pagdating doon sa dulo. Kasi, posibleng marami ka namang kausap, marami kang messages na pumasok, kaya lang, kukonti yung bumili. Okay lang sana kung kukonti yung bumili, pero kung mataas ang average order value, mababawi mo yung total amount spent mo. Nagets? Let's say for example, I'll give you an example na niche. Real estate agent ka. Okay, naglabas ka ng 10,000 na budget for the whole month of June. Now, merong messages, total of 250 messages ang pumasok. May bumili sa yung isa na client. At kumomission ka ng at least, let's say, 150, 200,000 pesos. Imaginein mo yung return on ad spend mo. 150,000 pesos ang commission mo, divided by doon sa total ad spend mo na 10,000, ibig sabihin, 15 beses bumalik sa'yo yung total na in-advertise mo. Okay? Now, iba ang usapan sa landing page. Kasi, sa landing page, yung mga nag-click dyan, most likely, doon ka matcha-charge sa link clicks. Pero kapag dumating yun doon sa landing page mo at hindi naman sila interesado, lalabas lang din siya doon sa landing page mo. Okay? Matcha-charge ka lang naman ni Facebook sa cost per lead or cost per cost per lead, website leads, kapag nag-fill out ng information yung potential customers mo. Then, yun po yung bibilangin doon sa cost per result or sa result. Okay? Unlike doon sa messaging campaign, kapag ka nakita yung ad mo sa newsfeed nila, ay, ang ganda naman ng sing-sing na to. Tapos napaklik, automatically, na-charge ka ni Facebook ng conversation messaging started. Unlike dito sa, kung meron kang landing page or website, pag-click, tingnan ko nga, tapos, sabi niya, ay, hindi naman para sa akin to pala. Hindi ako interesado. Aalis lang siya. Para tayo mag-load. Ayan, so, ganun lang. Yung kaibahan ng messaging at ng landing page. So, kamukha nito. Kamukha nito, alam mo, ay, wala akong nagustuhan. So, alis lang ako. So, ang na-charge lang sa akin is cost per link clicks at landing page views. Okay? Malinaw? Sagot tayo ng mga si Rain Lopez. Sige po, go ahead. Unmute ka po, sir. Sino ba to? Unmute ka po. Rain. Nandiyan ka po ba? Wala.
Malis yata. Sige. Si Edgar Baguhin. Coach Lamenda. Okay, Lamenda. Lamenda. Yan, Lemenda. Lemenda. Tingnan natin. Lemenda Residence. Wala. 0 result. Hindi sila nagrara ng ads. Sir Baguhin. Ayan. Wala silang ads. Okay? Sino yan? Salita? Sino ba? Sir, bakit minsan ganon? So, system metrics niya sa website ko is may nag-purchase na 30, then sa metrics ni Facebook, 15 lang. Okay. Pega si Leo, wag kang mag-rely sa Facebook ads metrics sa dashboard, 100%. Kasi skewed po yung numbers na yan. Okay? Ako, hindi na ako tumitingin sa sa ads manager. Tinitingnan ko yung back-end. Kasi ever since nung nagkaroon ng iOS 14.5 update, medyo advance na ng konti ito, nagkaroon ng data mismatch na binabato ni Facebook Pixel or ni Facebook in general. Okay, kaya meron kang mismatch ng metrics sa back-end, pinapakita ni Facebook, pwedeng pwedeng mag-under-reporting or mag-over-reporting, Sir Leo. Now, kaya wag kang masyado mag-rely. Kaya kung join ka dun sa senior specialist na course, nandoon yung method on how you can be able to track yung specific conversions using Google Analytics and third-party tool kamukha ni Triple Whale, kamukha ni Hyros. Yun, medyo ang mamahal na ng tool na yun, yung mga tools na yan. So, wag kang magre-rely 100% sa Ads Manager, Sir Pegasi Leo. Okay? So, maglalagay ka ng UTM parameters. Medyo advanced na to ng konti. But, yun yung mga method na ginagamit po natin para matrack po natin ng, kung di man 100%, at least, meron tayong overall data. Okay? Coach, kung nasa 9K po ang service fee, so mas maganda po talaga ang may landing page. Yes po. Okay? Pero hindi ko naman sinasabi na pangit yung messaging campaign, but if I were to choose messaging campaign or my landing page, I would go to landing page. Kasi kung sino lang yung kung sino lang interesado dun sa offer ko, sila lang yung i-retarget ko. Hindi yung mga nag-click lang dun sa messaging campaign na, ay, sorry po, napindot ko lang po. Hindi ko naman po sinasadya. Napapindot lang po ako. So ayoko nang ganun kausap yung napapindot lang sila. Kaya nga po, nandiyan dyan pumasok yung mga automation tools na ManyChat, Webcake, Pancake, Botcake. Kasi kung i-replyan mo yun, kung thousands of messages yung pumapasok sa iyo everyday, tataba yung dalawang yung dalawang hinlalaki mo, tataba maghapon yung kakapindot. Okay? So, sa messaging campaign, paano matatrack or mag-appear sa Ads Manager yung successful purchase? Nandoon po, Sir Eric, sa meta purchase. Okay? Ano po magandang percentage number for messaging campaign? At least 1 to 2% ang conversion rate mo. Pag-uusapan natin yun, Sir Eric, tomorrow. Okay? Doon sa Facebook Ads Calculator. Okay? Ano po ulit difference ng reach and impressions? Okay. Sir Larry, yung reach, nakakita nung ads mo. At the same time, impressions na rin kasi siya. Now, mapapansin mo, mataas ang number sa reporting column, usually mataas ang total number of impressions. Bakit? Kasi most probably nakita nila yung ad mo more than once. Okay, let's say for example, 100,000 yung reach mo, pero yung impressions mo 150,000. Ibig sabihin nun, yung 50,000 doon, nakita yung ads mo more than once. 2 beses or
mahigit pa dumaan sa kanila yung ads mo. Kaya total impressions. Pero same tao lang yon, same people who have seen your ads but more than once. Okay? So, I hope nasagot ko yung tanong mo, Sir Larry. Sa messaging campaign, paano pag restaurant, pwede po ba sila i-direct sa Grab profile or landing page? Anong Grab profile? Yung link sa Grab? Hindi mo matatrack yun kasi app ni Grab yun. Unless na lang na meron kang tracking doon. Mela Ramos. Okay, mahirap mag-track doon. Kung may landing page, kung sarili mo yung landing page yun, magkakaroon ka ng tracking na tinatawag. May course din po ba kayo for landing page? Sir Randy Arevalo, nandoon po sa 100 pesos Facebook ad strategy. Okay? So, Sir Angel, okay po ba may landing page for real estate or kahit wala na? You can test both. Okay? Again, may downside at may advantage at disadvantage. Sa disadvantage ng messaging campaign, ang dami mong kausap. No? Ang advantage sa landing page, kung sino lang yung mag-provide ng kanilang information doon sa landing page mo, sila lang yung pwede mong tawagan. Sila lang yung kakausapin mo. Kumbaga sa Sir Angel Jr., choosy ka pag may landing page ka. No? So, kung sino yung may interest doon sa offer ko, sila lang yung kakausapin ko. Unlike doon sa messaging campaign, na lahat kinausap mo na, hindi naman interesado yung iba. Or karamihan. Okay? Ano po ang computation for cost per lead and using instant form? And paano malalaman if performing yung ads or no? Ma'am, para simple lang. Yung computation. Okay, may automatic computation naman na yun dyan sa results. Simple lang computing yon. Total ad spend. Naglabas ka ng 5,000 kunyari. Ilan yung leads na pumasok or ilang messages yung pumasok? 5,000 pesos yung total ad spend mo divided by, let's say, 250 yung total messages. Ang cost per lead mo is 20 pesos. Okay? So, yun po yung kung paano computein yung cost per lead. Now, sa instant form, pareho lang. Ilan yung pumasok sa instant form mo? Ilan yung nilabas mong budget? I-divide mo lang yun. Yun yung cost per lead mo. Now, ang conversion rate is 250 yung pumasok na lead sa lead form mo. Dapat doon may nag-convert ng at least 1 to 2% nung total leads na pumasok. So, dapat doon 250 times, sabihin niya lang natin sa 2%, dapat doon mayroong nag-convert sa iyo na 5. Para ma-justify mo na yung conversion rate mo ay okay. Okay? Same thing with landing page. Dapat doon, number of link clicks, ilan yung nag-click doon sa Saan mo kaya ba? Kung pagilabot niya. comment mo na. Ayan. So, sa number of link clicks, ganun din. Ilan yung nag-click sa link mo, tapos ilan yung nag-convert doon sa landing page view mo. Ilan yung nag-convert doon sa landing page mo. Okay? So, ganun lang po siya. Anong tawag dito? Coach, lead ang ads, pwede bang click to message ang action button instead lead forms? Ano? Hindi ko masundan. Kung lead ang ads, pwede bang click to message ang action button instead of lead forms? Yes. Floren, no? Randy Abelaro, gumagamit po ako ng BotCake ngayon for messaging campaign. Pwede na po ba yun na parang landing page? Magkaiba po yung messaging campaign, sir, sa landing page. Although, pwede mong ilagay yung link doon sa BotCake sa loob ng sequence mo. Kunyari, for more information, please visit our website, ganyan-ganyan. Pero doon sa loob ng BotCake, pwede yun. Okay? Pero, yun nga, yung downside doon,
nag-fire na yung messaging campaign mo, yung bot cake mo, kaya charge ka as messaging conversation started. Okay? Miss Althea, makikita pa din po yung metrics kahit complete na po ang ads. What do you mean po complete na po yung ads? Hindi ko po masundan, Miss Althea. Okay, Reynalyn Martin. Sir, yung second day po ba yun yung lesson kung paano gumawa ng messaging campaign? Yes po, tama po. Saan pwede mag-exclude ng person? Sir Ariel dito. Punta ka lang sa, kunyari, leads, continue. Manual leads campaign, continue. Tapos sa ad set level, punta ka lang dito sa switch to original audience option, use original audience. Tapos kunyari dito, naglagay ka ng food as targeting. Food and drinks. Tapos, pagdating mo dito, add exclusion sa baba. Yan, mga Jejemon, yung Krusty Krab. Sa puso mo, mga ganon. The Krusty Krab, edi sa puso mo. Ito mga Jejemon to eh. Edi sa puso mo. Saan yun? Sa puso mo. Ayun o. Yan, putragis tong mga to. Ayan. Kabwisit yung mga yan. Ayan. So, i-exclude mo yung mga yan. Tapos, ano pa? Meron pa ba yung mga, yan, basta dyan mo siya i-exclude. Okay? Buisit na job title. Ayan. Coach, saan pwede mag-search ng mga ban words kay Meta for ads para makaiwas? Hehehe. Ban words, puntahan mo lang yung Facebook advertising guidelines. No? Pag naintindihan mo to, kahit na hindi mo ano yung mga ban words, Facebook advertising guidelines. Yan, intindihin mo lang itong advertising guidelines para hindi ka maligaw sa mga nilalagay mong ad copy. Okay, nandito siya. Yan, mga community standards, bawal kang magmura, bawal kang sexual exploitation, abuse nudity, harm and protecting crime, dangerous individuals, discriminatory practices, hate speech. Ito, kamukha nito. Ito, unrealistic outcomes. Pumayat sa loob lang ng 7 araw. Yun, patay ka doon. Reject ka. Unrealistic outcome. Tapos, kunyari, kumita ng 100,000 per month using sa cryptocurrency. Yan, patay ka dyan. No? Eto, bili ka ng granada pang tapon sa kapitbahay mo. Yan. Eto, hindi ka rin pwedeng magtinda ng vape products. Alam nyo guys, nung nag-uumpisa pa lang ako, bumili ako ng vape products. Putya, sabi ko, ang ganda nung kitaan daw sa vape. Nung in-advertise ko, patay yun. Bawal pala yun. So, wala. Hindi ka pwedeng mag-advertise. So, basahin mo lang itong mga. Okay? Yun. Yan, marami nang natatabunan. Ano pong free landing page from Canva? Hindi ko ginagamit yung Canva, sir. Funnel 5 po yung ginagamit ko, Sir Angel. Natapos na po. What do you mean? Coach, may recommend ka ba na free yung landing page? Mura lang naman yung landing page ng Funnel 5. 1997 lang. So, andun full function na yun. Yung kay Coach Braille din, okay din naman. So, 5K lang din yung ano nun. Meron pang kasamang ng tawag dito, tutorial. So, ano yun, done for you na yun, yung 5997 kay Coach Braille. Coach, ano po yung step na gagawin para ma-record sa metric yung purchase sa message? Tinuro ko na po sa,
Ay, hindi ko po naturo nung day 1, ano, Ma'am Leslie? Mag-record yung metric sa purchase sa message. Ituturo ko dito, guys. Sorry for that. Nakalimutan ko kahapon. Turo ko dito. Sino to? Si Nuggets, no? Si Nuggets. Ayan. Sorry, share ko lang yung screen ko. Pagpunta nyo ng Meta Business Suite, guys, tapos inbox, kunyari, mayroong bumili, mukha nito si Peachy, ay, ba't yun? Nag-run yata yung, company, ni, patayin ko muna yan, nandito ba si Ma'am Roseanne? Hindi ko napatay yun, Ma'am Roseanne, nandiyan ka ba? Nag-run tuloy yung campaign mo kahapon gabi. Patayin muna natin, Ay, in-drop pala yan. Ayun, nag-run siya. Patayin ko muna. Meron tuloy siya mga messaging campaign. Okay. So, ito, kamukha nito, kunyari si Peachy, no? Bumili siya. Magkano yung presyo? Punta ka lang dito sa create order. Click mo lang yung allow. Tapos yan. Tapos, magkano yung in-order niya? Halimbawa, 199. Tapos, chicken nuggets. Yan, chicken nuggets. 6 pieces. Yan. Ngayon, kung ikaw naman ay nasa financial advisor, real estate agent, car sales agent, lagay mo lang yung DP, alam ba, 50,000. Tapos lagay mo dito, down payment. Kunyari, BIOS, e-manual. Yan. So, ilalagay mo dyan para ma-record ni Facebook na, ito, makikita nyo to, share business activities for this person to improve ads. So, i-click mo dapat yan para yung ginawa mong order ay manonotify si Facebook na itong si Peachy Katada ay bumili sa'yo. Ma-aggregate yung event na yon and then you can be able to get more users similar doon sa behavior ni Peachy. Ngayon, kung ikaw ay services, kung leads naman yan, go to lead center. Sorry, doon pala sa order status, click mo lang tong order status, select option. Review mo lang, tapos agree. Confirm. Next mo lang yan. So, punta mo dito sa option, click mo lang to. Kung nagbayad na, click mo lang yung paid. Tapos, kung halimbawa, kung ship, itong shinip, yan, ship mo na. Tapos, pag nagbayad na, di-click mo yung paid. O kaya ordered. So, nandiyan yan. Tapos, kiklik mo tong new customer, today's date, order placed, yan. Pwede mo siyang lagyan ng label. Good customer. Yan. Yan. Kung anong gusto mong i-label sa kanya. Tapos, kung gusto mo naman lagyan ng label na, nangyari doon. Add label na basura. Yan. Basurang leads. Yan. Pwede yun. Hindi niya naman makikita yon. Ang makikita niya, itong create order. Ito, yan. Pag create order mo, lalabas sa kanya yan. Pero itong mga label na to, ikaw lang nakakita nito. Okay, lagyan mo ng note dito. Ito ay isang walang kwentang nilalang yan, mga ganyan. Yan lang. So, yan. Lagay mo dyan. And then, kung sa leads naman, click mo lang tong go to lead center. Continue. Next. Yan, makikita mo dito yung mga leads na pumasok. Naglo-load pa yung data, pero dito mo siya makikita. Okay, refresh lang natin. Ayan. So, mukha nito si June Cortez. Kaya sa paid, ibig sabihin nung galing po siya sa paid ads, yung Facebook ads. Halimbawa, si June Cortez ay qualified, move mo lang to. Move mo lang si June Cortez dito. Yan, qualified. Tapos, halimbawa, bumili na siya, convert mo na siya, converted. Di ba? Tapos, move mo lang to kasi hindi pa naman yan. Okay? Tapos, tayo. Yan.
Kunyari, ad stage, ito ay ad stage name disqualified or basura. Pwede mo lagyan yun. Okay? So, bahala ka maglagay kung anong mag-make sense sa'yo. Then, pwede mo rin silang i-download via CSV. Click mo lang itong arrow na to para ma-download mo via CSV yung information ng mga users na nag-opt-in sa'yo. Gets? So, pwede mo rin itong i-assign kay yan, kung kanino mo i-assign na team member mo na nakalagay dun sa page mo. Tapos, kung halimbawa dito sa intake, sa stage, click mo lang to. Kung disqualified, kiklik mo not qualified. Pag qualified yung audience na yon, kiklik mo yung qualified. Pag na-convert mo na, obviously, kiklik mo yung converted. Kung bumili sa iba, ayun, lost. Okay, looks. Yan tayo eh. Yan. Coach, pwede po ba mag-change ng product? Sa landing page, ibang product naman kahit naka-off na yung ads na yung dating product naka-connect pa kasi yung pixel lang. Pwede kang mag-change ng products. Pero i-off mo muna yung ads mo. Para at least hindi rin baka may mag-click ginagawa mo yung landing page mo tapos biglang nalilito yung doon dahil nagbigla ng iba. Coach, sa CTR lang po ako mag-base when to off 3 to 7 days formula. Sevid go kapag again, sino makakasagot? Sa CTR. May landing page ka ba, Sevid go? Actually, coach, wala akong landing page. Oh, yan tayo So, basically, yung ko lang, coach, is yung sa Meta. Oh, hindi applicable sa CTR. Hindi, coach. Okay. Kasasabi ko lang kanina. Sorry, coach, nasa lahat kasi ako. Hindi applicable sa CTR. Ang applicable sa number of messages, Okay. quality of messages, cost per message. Basically, yung sinabi ko kanina, coach. Okay, And then, yan. coach, question. Tawag nito, yung nirun ko kasing ads ngayon, nasa engagement, no? And then, yung ina-add ko na fund is 400. So, a day. And then sa 400 a day, coach, nakapagka-close ako ng isa. Okay. Dun sa engagement, sa real estate, sir. And Okay. then ngayon, this week, na-observe ko na naglaylo yung yung tawag nito yung mga converging ko na messages. So pagka ganun ba, coach, ituloy ko lang, observe ko muna for a few weeks or mag-add ako ng funds? Paano ka ba mag-add ng funds everyday? Di, coach, most likely nag-add ako ng funds every week. Kumbaga, ngayon, katulad ngayon, for a day ngayon is 400. Tapos next month, next week, gagawin kong 500. So, ino-observe ko rin, coach. Yung na-observe ko lang, coach, pagdating ng 400 na, na per day, na-observe ko, biglang bumaba yung, yung messages, tapos tumaas yung cost per message niya. Pero, good thing, coach, yung click-through rate, yung click, unique, yung mga bagong na click, dumami. So, pagka ganun ba, coach, diretso ko lang. Observe ko Diretso na mo lang. lang, kasi may data na yung ads mo. Di ba, ikaw na mismo nagsabi na meron ka na-convert doon sa nag-message, tama? Oo, coach. Meron. Gawan mo siya ng, nagbayad na siya, di ba? Yes, coach. Okay. Down payment. So, nag-down payment. Magkano din ang payment niya? Actually, coach, kasi pre-selling kasi yun, coach, eh. So, basically, sa unit, automatically, sir, na siya, sale na siya. Okay. So, Magkano yung amount? yung amount nun, sir, na namin is reservation lang kasi yun, coach, eh. So, 50,000. Yung reservation ang gagawin mo ng create order. Okay. Di ba yung tinuro ko ngayon dito na pagpunta mo dito sa Meta Business Suite, di ba? Mukha nito, si Peachy. Create order, tapos 50,000. O yan, tapos reservation. O yan, pag kinrate order mo na yan,
O yan, kung anong unit yan, halimbawa, ABC property, o lalabas sa kanya yan. Parang matutuwa pa yung client mo na, okay, may parang digital resibo ka na binigay sa kanya. O yan. Mm-mm. Ganun gagawin mo para mag-aggregate yung data. Nakita mo to, data sharing. Share Yes, your Coach. business activities for Peachy to improve ads. Ngayon, pag naka-check yan, tapos ginawan mo ng order, ibig sabihin nun, manonotify si Facebook, yung algorithm ni Facebook, to find people similar doon kay Peachy. Okay, Yes? Coach. Paano kung nga scenario gagawin mo, dadayain mo yan para gumanda lang yung algorithm? Pwede kaya yun? Makikita kasi yung user, yung ginagawa mong order. Okay. Magugulat yun, ba't ako may order? Wala naman akong binibili sa'yo. Tama nga naman, Coach. Di ba? Oo, tama. Yan. Ayun lang, Coach. Thank you. Okay. Matatawag mo po bang landing page ang store mo sa Shopee? Yes, but wala kang first party data. Wala kang data na sarili mo. Kasi yung Shopee, may sariling pixel yon. Hindi mo pagmamayari yung data nung pixel ng Shopee. Kanila yon. Lenovo. Pangalan mo dito, Lenovo. Okay. Paano if need po ocular visit or inspection ng site bago mapresyohan? Ano po? Paano if need pa ocular visit? Ganito lang, Sir Larry. Kung nag down payment, yun lang ang gagawan mo ng order. Okay? Kasi naano ko po kasi yun sa funnel, Coach. Paano Bale, kami kasi pest control kami. So parang kailangan pa namin site visit bago namin mabigay yung proposal o yung quotation nila. So pag okay na yon, yung kanina yung ginawa mong parang conversion, parang funnel. So paano kaya? Ayun, pag nag-visit dun sa site, tapos na-close mo na yung client, o di, punta ka dun sa, sa, hanapin mo siya dun sa messaging campaign, sa tawag dito, sa Meta Business Suite. Tapos gawan mo siya ng, create order mo. So doon na lang maglalagay para Oo. makuha yung comments. Oo. Okay. It Thank doesn't you. necessarily mean na pumunta siya sa inyo or online transactions lang kayo, nag-deposit lang siya sa bangko nyo, or bank transfer man yan, or GCash transfer man yan. For as long as na may binayaran sila sa inyo, any amount, gagawa nyo siya ng create order. Okay. Kasi yun kasi yung challenge, parang manual kasi ginagawa ko ngayon as of the moment. So ngayon at least alam ko na. Thank you, Coach. Sige. Okay? Coach, kailan ginagamit yung advantage shopping campaign kapag may winning audience ka na, Alvin? Okay? Coach, pwede po ba mag-change ng product? Ito, nasagot ko na to. Sir, example sa 1,600 pesos campaign budget, landing page website, nakakapag-generate ako ng purchase, 5 to 6 purchase per day. Sa halagang 1,350 per order. Minsan 10 pa ulit. Sapat na po ba? Pag-usapan natin yan, Sir Leo, tomorrow. No, para makita natin yung Coach, wala pa yung upload ng day 1 sa batch 16. Tama? Nandoon na po. Nandoon po. Nandoon po siya, Miss Floren. Okay? Check mo siya. Na-upload ko na po yun. Sa day 1, sure ka? Ilagay yung sa ads katulad. Ano yan? Ano yan? Merong query ba tayo? Check natin kung si Miss Floren lang ba yung yung hindi nakakakita nung day 1. Double check ko ito. 5-day Facebook Ads Challenge. Pag kinilik mo to, batch Batch 16 ka, di ba? Ayan, batch 16 ka nga. So, ayan, day 1. Ayan June 17, meron na. Ayan, tapos day 2. Batch 16, June 18. Day 3. Batch 16, June 19, kahapon. Ito yung day 4. Ay, teka. Ayan, Facebook Ads Metrics pala yung day 4. Hindi, mamaya ko pa i-upload pagkatapos nito.
Ayan o, batch 15. So, batch 16 kayo. So, yan. Okay? Yun, sumakto din tayo sa oras. Maraming salamat guys for attending our live training. I'll be answering 1 or 2 more pa. Sige, pwede nga mag-unmute pa unahan. Sino ang magtatanong? Pwede nga Good evening mag-unmute. po. Coach! Ayan, si Cosme na una. Yun, nahuli din. Okay, Coach, go ahead. ano lang, parang continuation to sa tanong ko kanina doon sa ano natin, sa Telegram natin kanina kung naalala mo. Mm. Ano ko lang, kahapon kasi, nag-top up ako ng ano, ng 1,200. Mm. Tapos, ang budget ko sa ano, sa total ad campaign ko is 510 per day. Okay. Gulat ako kanina nung pag-check ko, after 27 hours, naubos yung 1,200 ko. Bakit kaya ganun, Coach? Okay, ganito yan. Ganito yan para meron kayong buffer. Kaya nga tinatanong ko kayo kung tawag dito. Kung per day ba kayo maglagay ng budget. Okay? Bigyan ko kayo ng example Yung medyo maano lang. Wait lang. Hanap lang ako ng example. Sige pa. Count error. Wait lang Hanap tayo ng magandang example. Puro account error. Ano ba naman to? Sino ba di? Ito na lang si ano. Honor your heart. Okay. Okay, so share ko dito yung screen. Ang gandang tanong niya ni Cosme. Yan, tingnan niyo to. Lagay ko lang dito yung active na ads, no? Active. Campaign delivery active. Pag tinotal mo kasi to, magkano yung total budget nito? Yung MOF ko is 100. 100. Tapos yung itong cost cap, ito na lang kasi cost cap pala to Ito na lang. Validate CBO. Ito lang yung palalabasin ko. Ayan. Okay. Nakita mo to, 1,000, di ba, yung daily budget ko? Sige. Okay? Yes. Nakikita ng lahat. Ngayon, hindi ibig sabihin na 1,000 yung budget mo, 1,000 ang uubusin ni Facebook sa araw na yon. Nagpa-fluctuate po yan. Pwedeng mas mataas sa 1,000, pwedeng mas mababa sa 1,000. Okay, tingnan natin. Reports. Ito, breakdown. Day. Ayan from June 1 to 20, mapapansin mo na ang budget ko 1,000, pero may mga days diyan na merong 1,028, 1,212. Ito hindi nag-spend na dahil na-pause yung campaign dito dahil naubusan ng fund yung client ko. Ito, days nito, 200 lang ang na-spend niya. 1,038, 921, 996. Nakita mo yung fluctuation? So ngayon magtataka ka bakit biglang nauubos? Kasi nga po may fluctuation po ng per day na budget. Minsan hindi nauubos ni Facebook yan. Minsan mas mababa pa sa 1,000. Minsan 921, 979. Minsan mataas sa 1,000. Kaya ngayon nagtataka kayo bakit kinakain? Kasi nga nagpo-fluctuate. Ganito po yan Ayun Kung 1,000 yung binudget mo dito, gumaganon yan. Pero pag in-average mo yan in the 7-day period, 7,000 yan. Nagets? So kapag ka next time, pag magbabudgeting kayo, is lagyan nyo na ng additional fund. Kung halimbawa 1,000 per day kayo na compute mo na yon sa 7 days, 7,000 yon, gawin mo ng at least 10 to 15,000 para hindi ka nagkakaroon ng anxiety. Hindi ka nagkakaroon ng anxiety attack. Okay?
Yun, sana nasagot ko yung tanong ni Cosme. Na-gets konti. Hahabulin ko na lang sa ads manager ko. Kasi Magdagdag nagtataka ka talaga ng ako minsan eh. magdagdag ka ng funds para hindi ka naghahabol sa Ano pong dahilan sa ano doon, coach? Doon sa fluctuation na yan? okay, anong dahilan? Tatanungin kita, 24 hours ka bang nasa cellphone mo? Wala naman. Oh, yun. So, ibig sabihin lang nun, lahat ng user ni Facebook, minsan, nasa cellphone. 3 oras, 2 oras. Tapos, ibig sabihin nun, yung sa budget mo na 1,000 pesos, hinahanapan ka ng inventaryo ng active users during that day. Okay? So, kung merong 10 million na audience size si Facebook, yung 10 million naman na yun, hindi naman sabay-sabay gumagamit ng cellphone. So, ibig sabihin, may times yan na may oras ng paggamit ng cellphone, tapos lalabas yung oras, lalabas yung ads nila sa oras na ginagamit nila yung Facebook app. Kaya, yung budget mo, pinapantayan din yan ng user na gumagamit during that day. Especially kung naka-cost cap ka or naka-lowest cost ka. Kasi ang default ni Facebook, lowest cost. Ibig sabihin, doon sa day 1 natin, hahanapan ka ni Facebook ng pinaka mababang cost per result during that day based doon sa budget mo. So kung wala siyang mahanap na user na gumagamit ng Facebook app during that day, sa cost na hinahabol mo, hindi niya ipapakita yung ads mo. Kung kukonti yung inventaryo or kung kukonti yung user na gumagamit ng araw na yon. Kaya may magda-drop yung number of reach. Tapos kung dumami rin yung number of user na gumagamit ng or araw na yon, then tataas din yung number of reach mo and impressions. Then definitely, sasabay din yung budget na nilagay mo. Gets? Okay. Last na lang, coach. Hmm. Meron kasi akong yung sa nasabi ko sa Telegram, meron akong 3 campaigns na pinagsabay ko. One time tumawag sa akin si Facebook mismo. Sabi niya sa akin, bakit mo pinaghiwalay ng pinag-iiba mo yung budget mo? Ba't di mo na lang pagsabayan para mas makapatipid ka? Sabi ko, sige, subukan ko. Sinubukan ko. Yung campaign ko na yan, more than 10 cities ang audience target ko. Kaso nga lang, wala namang engagement. Nauubos yung budget ko pero halos walang engagement. So ginawa ko ulit, in-off ko na yung campaign na yun, pinaghihiwalay ko sila sa 3, hinati ko sila sa 3. Ayun, nagkaroon ako ng engagement. Pero meron na ring mga araw, yung 3 na yan, hindi rin nag-i-engage. So in-off ko yung iba, tapos nag-i-engage na naman yung isa. Bakit kaya ganun yun, coach? Okay. Unang-una, kung nag-i-spend ka na dyan ng malaking budget, nag-overlap yan. Ibig sabihin, you are bidding against yourself. Okay? Kinakalaban mo yung sarili mo sa auction. Okay. Kaya, pag pinatay mo, gagana yung isang ad set. Ibig sabihin, dadami ng inquiries, yung dadami ng engagement. Kaya po siya nagkakaganon. Pero kung ang budget mo, nasa 100 pa lang, kukunti pa lang yung overlap niyan. Hindi ko masyadong pinapansin yan, ini-ignore ko yan. Pero kung ang budget mo medyo malaki na, mag-overlap yan. Ibig sabihin, kung 3 ad set mo yan, tapos halos similar yung audience na yan, maglalaban-laban yun sa loob ng auction. Okay, kung gagawa ako ng ibang page cost, coach, the same advertisement, pwede bang maglaban-laban yung puro page ko lang? As competition? Magko-compete pa rin yun kung unang-una, again, pareho yung ad set targeting mo or yung interest targeting mo. I see. Okay, so kung parehong placement mo, pareho yung interest of demographics targeting, kahit na gumawa ka ng multiple pages, maglalaban-laban pa rin yun. Okay? Gets. Thank you, coach. Sige. Ito, last na lang si Reynalyn Martin. Coach, pwede ko po ba makita yung page ko? Tama po ba yung nagawa kong ad account? Sige. Then, let's call it a day. Si Ma'am Martes, good evening. Ngayon lang ako naka-attend ng training. How to access the videos from day 1 till day 3. Pasok ka dito sa Miss Marilyn, Miss Martes.
sa Telegram GC natin. Share ka na ng screen mo, Miss Reynalyn. Pasok ka dito sa GC natin, tapos message mo ako. Ito yung link, Miss Marites. Okay? Hindi po makapag-share ng screen, patay. Hindi natin maano yung ano natin. Wait lang. Ito, sige, go ahead. Share mo na yung screen mo. Yun. Bigyan mo ako ngayon ng remote control access. Request remote control, approve mo lang. Ayan. So as far as I can see it, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat ang business manager mo. Yung important lang po is yung Amyanan PH. Ito po. Okay. Okay. Ayan po. Ako muna magagalaw ng screen. So Mianan PH, ito yung nasa baba na to, yan yung page mo, yung Meta Business Suite. Itong nasa taas, itong may attach case na nakalagay, tapos yung may gear icon, ito po yung business manager mo. Opo. Pag kinilik mo yung gear icon, mapupunta ka dun sa, ayan, add accounts, kung meron, wala ka pang add accounts. So mag-create ka ng add accounts, create a new add account, ayan, then sundan mo yung ginawa natin ng day 1. Okay po. Okay? Tapos Okay. change mo lang to, Philippine Peso. Okay? Okay po. Thank you po, Coach. Alright. So, yun. Maraming salamat, guys. And yeah, I'll see you tomorrow sa last day natin. And pag-usapan natin yung Facebook Ads Calculator. Okay? Thank you, guys. Yun, sumakto din sa oras. Maraming salamat. Thank you.